Time check muna tayo mga mare, pasado 6:00 na pala to ng gabi. Kakatapos ko nga lang mapatulog itong batang maliit. Pag mga ganitong oras kasi, nakakatulog talaga yan. At habang natutulog nga siya dyan, namalengke lang ako ng mabilis. Bumili lang ako ng aming pang-ulam at ano pa nga ba, di yag-yag na naman. Pag may maliit ka talaga, kailangan mabilisan lagi ang kilo. Atay at balunan nga pala itong binili ko. Kapag naglilinis nga ako ng atay, tinatanggal ko yung parang sinulid na mahaba. At saka yung parang taba na madulas-dulas. Kapag naglilinis naman ako ng balunan, tinatanggal ko yung mga balat-balat na madilaw. Tapos binabalawan ko nga siya maigi isa-isa para malinis na malinis talaga. Pagkatapos ko nga na mahugasan ng atay at balunan, sinet aside ko na muna. Uunahin ko na nga muna magsaing at anong oras na nga din yan. Ordinary yung kanin lang tong sasaingin ko mga mare ha. Abay napakamahal kasi kapag motivational rice. Char. Mahirap na mga mare, baka bigla din kasing mabura yung FB natin. Hindi naman sa nakikisawsaw pero deserve. Char. Okay na ako kahit namumula lahat ng dashboard ko. Ang importante, gigising pa rin tayo ng may FB pa din. Kaya tantanan nyo na rin yung kararant dyan at baka bigla rin kayo mabura sa FB world. At baka sabihin nyo rin bakit isang beses ko lang hinugasan ng bigas. Hindi ko kasi pala napindot yung record mga mare, kaya yung pangalawang paghugas na lang ang nakuhanan ng video. Madalas nga ito mangyari sa akin mga mare, yung sige video ako pero hindi pala nagre-record. At ni halos hindi pa nga ako nag-uumpisang magluto, nagising na din nga itong batang maliit. Saglit pa lang natulog, gising na naman agad. Pinakarga ko na lang muna saglit sa atin niya at nang makapagluto na ako dito ng aming ulam. Maya-maya lang din kasi, parating na rin yung asawa ko galing trabaho. Nagumpisa na nga din ako mag-gisa nitong bawang at sibuyas. At dahil hindi nga naglalabas ng sariling mantika ang atay at balunan, kaya dinagdagan ko na lang yung paglagay ng mantika. Masarap nga kasing luto ng adobo, yung medyo nagmamanti-mantika. Sinangkot ko lang saglit yung balunan at inilagay ko na rin nga yung laurel at paminta. Hindi nga pala ako gumagamit ng luya sa pagigisa dahil hindi ko bet yung lasa. Kaya dinadamihan ko na lang yung dahon ng laurel para matanggal naman yung lansa. Nilagyan ko na rin ng suka at toyo at ng konting asukal. Binuhusan ko lang din ng konting mainit na tubig at hahayaan ko lang to kumulo hanggang sa lumambot yung balunan. Time check uli mga mare, pasado 7:00 na nga ng gabi. Yung batang maliit, medyo nagmumuryot na. Kung ano-ano na lang pinapalaruan ng ate niya, mapatahimik lang. Baka sabihin nyo mga mare, bakit hindi ko na lang inagahan yung pagluluto? Araw nga kasi ito ng Sabado. At dahil wala nga pasok sa school yung mga anak ko ngayon, kaya napasarap ng babad sa higaan. At habang nakasalang pa nga yung ulam, uumpisahan ko na din nga itong mga labahin ko. Lalabhan ko na ngayon para bukas nga sasampay na lang. Habang nag-uumpisa nga ako ng paglalaba dito, dumating na din nga itong asawa ko. Pogi na sana, ang kaso naghubad pa ng helmet. Ay sorry, may pasalubong pala, tapos ginaganyan ko pa. Nag-kiss na siya sa akin yan pagkarating niya. Kaso baka hindi kayo maniwala, kaya pinaulit ko na lang. Nakakaalibadbad nga kasi mga mare, kaya hindi ko pinapakita. Sweet naman kami niyan, hindi lang talaga kami showy. Paiikutan ko nga lang ng isang beses etong mga puti. Ibababad ko pa kasi yan at bukas ko pa uli yan kukusutin. Maya-maya din nga lang lumambot na rin etong balunan. Kaya inilagay ko na din nga itong atay ng manok. Alam nyo ba mga mare, hindi talaga ako ganito magluto nito. Dapat nga kasi igigis ako ng sabay yung atay at balunan. Pero kapag naka-video naiiba bigla yung paraan ko ng pagluluto. Tapos yung lasa parang medyo nag-iiba din. Mas masarap yung luto ko kapag hindi naka-video, ewan ko ba. Ayan nga yung kalagayan ng pamamahay ko ngayon, napakakala. Kaya pagpasensyahan nyo na muna. Mag-aalas 8 na pala ng gabi at ngayon pa lang kami kakain. Sa wakas nga at naluto na rin itong aming ulam. Mas masarap nga sana to kung medyo natutuyo-tuyo na yung sabaw. Pero ang gusto nga ng mga anak ko yung medyo may sabaw ng konti kaya hindi ko na nga iniga. Meron din nga palang nabiling mangga itong asawa ko nung nakaraang araw kaya hiniwa ko na din. Tingnan nyo mare ang sabaw, nagmamanti-mantika. Sabaw pa lang, high blood agad. Char. Habang ine-edit ko nga to mga mare, natatakam uli ako. O siya, tara mga mare, sabayan nyo kami dito kumain. Masarap din dito mga mare yung isasabay mo sa pagkain yung mangga. Yung naglalaban yung alat ng adobo at yung tamis ng mangga. Ang kaso, pagkagat ko ng mangga mga mare, napaka-asin. Etong asawa ko kasi talaga, hindi ito marunong pumili ng matamis. Ano palang ulam nyo ngayon mga mare? Paki-comment na nga lang dyan sa baba para may idea naman ako kung ano na naman lulutuin ko bukas. Grabe naman talaga ang sarap ng kain ko dito mga mare. Tingnan nyo at simut sarap, tapos napa-extra rice pa. So ayun nga mga mare, nakatapos na kaming kumain. At kung nakaabot nga kayo sa part ng video ko na to, maraming salamat. Alam kong wala nang kakwenta-kwenta at wala na kayong natututunan, pero pinapanood nyo pa rin. Wala naman kasi talaga akong ibang maibablog mga mare, kundi itong mga typical na araw lang namin sa bahay. Kung ano lang yung mga karaniwan namin ganap sa araw-araw. Kaya wag sana kayong magsasawang manood sa mga walang kakwenta-kwenta kong vlog. Goy! Sige na, 150. Baby! Oh! Sige na, 150. Dali! Pangit mo? Diri. O siya mga mare, ayun lang muna ulit for today's ganap. Tatapusin ko muna itong mga labahin ko dito. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Babu!